Robby, kumusta na? Hanggang ngayon, may mga moments na mahina ako dahil iniisip ko bakit napunta sa kanya, bakit sa amin. Pag nag-uusap ba kayo ni Mikey, parang nasasabi niya na nahihiya din siya. Oh yes, ganun kami ka-transparent sa isa't isa. May mga pagkakataon, Kuya Ogs, na hindi ko na minsan kilala yung sarili ko. Sobrang stress, nawawala ako, nagdadabog ako. Bakit? Isang araw, nasapak ko yung pintuan. Na pinagkatiwalaan ko ng sobra, in the end, wala. Niloko ka lang. Oo. Para ako nagpa-college ng 10 tao. Siyempre kasama po natin ngayon sa ating OGDS Inspires, aking kaibigan, kumpare, at napakahusay na TV host. Walang iba kundi si Robby Domingo. Robby! Hello po, Mama Oink. Ito na nga, siyempre, ito yung Oink. Ito yung bagong negosyo. Bago ba to o matagal ng negosyo itong yung Oink? Medyo nakaka 3 years na siya. And we started mismo during the pandemic. So ano yun? Tiniming niyo sa pandemic? Hindi naman. Sinamantala niyo yung pandemic o nagkataon lang na ano ba yan? Sumabay pa kami sa pandemya. Actually, bad trip siya kasi ang ganda na ng plano namin ng 2019. Nakausap na namin yung original na chef nito. It's a semi-franchise restaurant coming from Goto Monster. Isa siyang sikat na homey restaurant sa Makati. Tapos for the longest time, hindi siya nagpapa-franchise. And finally, nung na-convince ng partner ko na pwede na, iniba namin yung concept ng konti, upscale for the market, and then eto na siya. Saktong-sakto lang na during the opening sana, biglang nag-lockdown. Pero so ano tinuloy yun? namin. O, tinuloy ninyo kahit medyo kakain niya ng funds? Yes. Masakit siya. Ang dami naming nilabas na pera. Kasi ang inisip namin, priority namin yung mga tao. Kasi pag tinigil namin yung project, mawala ng trabaho yung empleyado. Tapos, lalong-lalo na, saan sila kukuha ng trabaho sa panahon na walang trabaho. So, inisip namin yung kapakanan muna nila, and at the same time, pinanalangin na lang namin na marami nagsara, tayo yung nagbukas, sana tayo yung puntahan. Pikit mata. Pikit mata. Tiwala. Pananampalataya ang namin. So, ibig sabihin, nung time ng pandemya, naghihingalo itong Oink? Medyo. Kasi yung concept niya, iniba namin, pero ang maganda dun sa partner ko, tsaka doon sa chef, gumawa sila ng maraming paraan. Ang dami naming plano para conquer yung pandemic issues. Hanggang ngayon, medyo mahirap kasi new concept pa rin siya. Pero at least, proud na proud kami sa quality ng pagkain. So, ibig sabihin, pagkatapos ng pandemya ba, nag-ROI na kayo o meron ng return of investment? Meron naman, pero hindi pa siya umaabot dun sa, hindi pa siya bumabangga. 2020, nag-open kami around June time. June. So, pasok na pasok. And then, this is our first branch. Okay, first branch. First branch. Nanganak siya kasi umukay na siya. Tapos, dahil we're so proud of the food. Wow. So, ito yung design niya. Mula layout pa lang, ang nag-design nito yung kaibigan namin. And yung furniture is dun sa partner ko. Kasi yun yung ano naman niya. Yun yung family business nila. So, very Filipino. Wala upuan. Tapos yung signature doon sa Goto Monster na red bowls. Nandito yun. Dinisplay na namin. So, ilan na yung branches nito? Nakadalawa na kami. Isa Isa sa Sheridan across Unilab, and the second one is in Rockwell, Ortigas sa may Medical City. Nakakatuwa naman. So, ilan kayong partners dito? It's me and Jules Yao, and then our chef na si Jean Hill. Tatlo kami dito. So ano bang pinagmamalaki ng Oink? Puro ito pork? Actually, nagsimula sa pork and then nag-diversify na kami. Ang hirap kasi, we got a franchise before of another store. Gusto naming maglagay na idea, hindi kami makapagbuo ng bagong recipe, bagong product, kasi kailangan ipaalam muna sa head franchise. Ngayon na kasama na namin yung gumawa, we can diversify from nagsimula sa lugaw, tapos adami naming silog meals, and then ngayon, from pork, meron ng chicken, may beef. Yung pinag-aaralan lang namin is fish. So pwedeng dumami, depende kung anong gusto nyo kasi we can do what we want here.
So ang mga kinikater yung mga customers dito, taga saan sila nanggagaling? Usually from, syempre, Mandaluyong area tsaka sa Ortigas area. Pero kadalasan yung mga call center, pati yung mga yuppies, young professionals. And then, would you believe yung mga expats? Oh. Yung mga foreigners? Oh? Oo. More of our market, syempre, since new name, saan ka tataya sa isang fast food o dito? Di ba, kung may pera ka, lalong-lalo sa panahon ngayon, doon ka sigurado na. Pero ina-assure ko, once you come here, taste our food, bumabalik yung mga customers palagi. Kasi nakakain na ako dito eh. Mm. Yung sisig. Yan. Yan yung pinagmamalaman. Pamatay. Nakakaloka. Yan yung pinagmamalaki ko. As in, Yung sisig. yan yung number 1 namin dito, bestseller. At kung hindi mo pa natitikman yun, you're missing half of your life. Ganun ako confidence sa sisig namin. Lalong-lalo Mama Odge, kasi tinry mo yung takeout. Yung sizzling is the best sa amin. Oo nga. Yan ang matitikman natin. So, natikman ko na yung sisig. Yung itlog. Hindi itlog, adobo itlog. Okay. Yung adobo itlog. Ayan! Natikman ko rin yung masarap. And also, our version of the Filipino ramen. Mukha nga, dahil ilan yung nakikita ko rito, kumakain sila ng ramen. Uh-huh. So, alam mo naman, pag gusto mainitan ng sikmura, Yan. di ba? Sisikmuraan ka talaga. Hindi. Baka sikmuraan tayo dito. Alam mo, yung pinagmamalaki rin namin, lalong-lalo na, magpapasko na, yung aming waffles na Filipino-inspired. Meron kaming bibingka waffle and puto bongbong waffle. Ayan, oo nga. Simbang gabi. Oo, kung gusto mo naman na medyo adventurous, meron kaming champurado waffle. Champurado waffle? Champurado waffle. Nasa loob yung champurado? You will see it later. Oh my God. Papatikim na namin lahat. Kaya ngayon, Sige. kung ako sa inyo, together with... Nagde-date ba yung dalawang? Ito si Mama Loy, tsaka si Jegs, ayan. Manginginain din sila, katulad namin, ayan. So matitikman na natin ang mga ipinagmamalaking putahe at pagkain ng Oink. If I were you, let's order muna. Para ano? Ay, di Pasok. pa ba tayo nakakaano? Hindi Akala pa. ko meron kang meron ka na sinabi sa kanila. May naka-ano na, standby. Pero if I were you, just get what you want para at least pasok. Oo. At least maka-order na lahat. Meron ba kayong ito may chicharon bulaklak to? Sorry po sir, unavailable po siya ngayon. Hala naman sa panahon na. Hindi, wag na lang. Tokwat baboy. Tokwa. Saan? Actually, we can get everything. Grilled chicken, pares, adobo, sisig with bagnet, lahat medium na lang. Pork bagnet o pork bagnet? Pork bagnet din. Pork bagnet po. Sige. Pork Isang bagnet. pork bagnet po, Oo. Meron kayong lemongrass grilled Yan. chicken. kakaubos lang po sir. Ano ba yan? Ang dami. Wala ubos ngayon. Okay. So, ano na to? Ano bang pwede natin? Oink, longganisa. Longganisa po, wala po kami nung plato yung sir. Ano na lang. Magplato. Sige, plato. Okay lang. Go. Okay. So, pork adobo since oink to. Yes. Pork adobo, hindi ko po sure kung meron kasi Uy. kahapon po wala. We can check muna natin yung kitchen. Ano ba to? Ikaw naman, sabi mo mag-order kami. Ikaw na lang sana nagpa-prepare. Sige. Itong spring roll. Yan po. Okay, assorted lahat. Okay. Okay. Kakaiba ba yun? Mag-iba for... Ito. Same. Ito yung for marami. Meron naman kayong sisig? Sisig po? Meron naman po. Okay, sisig tayo. Yun. Gusto ko yung sisig. Yung itlog na adobong egg ba yun? Adobo, po. Pa-check ko po sir kung meron din po. Kasi Sige. punta ko kahapon. Sige. Okay. Dapat nag-restock pala tayo. daming order. Okay, nandito si OGTS. Boss. Ano ba, hindi yata kayo nagmamarket, nagmamaling. No. Okay. Tapos, check lang kung anong meron yung adobo, pati yung chicken. Tapos, labas na rin natin. So, paano yun? Pag nauubusan kayo ng Stocks? stocks, Kasi malakas talaga yung iba. Wala. pero hindi mo sila na heads up na pupunta kami? Yan heads up ko. Especially sa partner ko. Oo. Nag-accountant ngayon. Pero busog tayo niyan, for sure. Oo. Okay. Pagka gano'n, gagalit ka. Pag, kunwari, may mga Yung kaibigan ko. nawawala yung mo, pagka Robby Domingo mong sweet. Ako yung good parent dito. Ha? Ako yung nanay. Hindi kayong Siya yung... Bakit hindi nyo chine-check kung kompleto yung stocks nyo? Sir, hindi ko rin po sure kasi phone po ako. Ha? Hindi po ako sa... Screw, sa loob yan. Kitchen yan eh. Ano ba yan? Kay papaalam ko, don't worry. Oo.
Kasi Okay. hindi maganda yun, di ba? Lalo na artista yung may-ari. Tapos hindi kumpleto yung mga menu. Meron ba kayong pentel pen na itim para Meron naman po, sir. hindi, para ma-block ko na yung ma-erase ko na yung iba para hindi ko na mabanggit. Okay lang, relax lang. Baka yun muna, then labas na lang kung ano yung pwede dyan. Oo. Okay. Ako yata napikon. Huwag ka bikon. Ha? Relax ka lang. Relax. Relax ka lang. Please. Isipin mo na lang yun. Ganda. Hindi. Baka nahihiya ka, Robby, sa amin, Nahiyak talaga ako. Pero, huwag kang mahiya. Asan ba yung waiter? Halika. So, ano na lang yung kaya mong banggitin na meron dito? Dito Kung na maraming wala. labas tayo ng talong chips. Oh, may talong chips pa? Pati tokwa. Ito po, talong chips po. Pati yung lumpiang toge. Oh, lumpiang toge, meron ba? Meron yan. Inas to po. Check mo ulit. Dalawang order na lang. Tsaka dalawang lumpiang toge. Baka gusto mo uminom. Eto, Para pampakalma. Oo. Oo. Di, yun na lang. Yun muna, kasi may dessert pa eh. Dessert naman, meron kayo. Anong dessert meron Kompleto kayo? nyo na yung dessert pagkatapos mag-serve ng pagkain. Yung puto bongbong, yung bibingka, at saka yung Meron bang Champurado. bibingka, yan. champurado. Lahat. Thank you po. Oo. Thank you. Halika rito. Sabihin mo sa kanya, pinaprank lang natin siya. Grabe naman kayo. Meron naman po, available. Hindi. Grabe naman kayo. Hindi. Akala ko, Hindi, mawawala nga na si... may stock talaga sila. Sabi ko, prank natin si Robby. Tingnan natin kung ano reaction niya. Totoo ba Kung yan? kulang kayo ng stocks. Totoo ba yan? Mag-uusap tayo mamaya. Hindi. Hindi, huwag kang Grabe naman. Itong hirang pa si OG Diaz nandito. Tsaka, tinawagan ko ni kaibigan ko lahat. Ay, nako. Oh, ayan. So, Tapusin hindi. na natin to. Ayoko na. Sabi ko, Uy, ano ka ba? Robby, ano ka ba? Halika nga rito! Taas ang boses. Pinaprank lang namin siya. Tingnan natin kung gaano kahaba yung pasensya ni Robby. Ay, nako. Kung sakali na, alam niyo, kulang-kulang ang stocks ng Oink. Alam niyo, ganun- Mama Odge. Ganun lang talaga siya pala siya yung pinakananay daw dito. Hindi siya. Or, Natitikong ka ba kanina? hindi naman. Marami naman akong remedyo. Sa dami na pinagdaan ako ngayong taon, Mama Odge. Oo. Itong Langgam na lang to, langgam. Itong stocks na to, madaling-madali lang. Kung hindi, bibili ako dyan sa kabila. Papadeliver tayo. So, ang mga negosyo mo, Robby, ay hindi lang naman itong restaurant. Hindi, pero same partner. Dahil natuto na ako dati. May mga partners ako na pinagkatiwalaan ko ng sobra. In the end, wala. Niloko ka lang. Oo. Kaya medyo ano na ako. So, tuition fee yun para ka nag-college. Siguro na para ako nagpa-college ng 10 tao. Oh my God. Talaga? Na hindi na naibalik sa'yo? Ganun siya At kasakit. college as in 4-year course. Yes. Nakakaloka. So, after that, wala kang ginawa? Demanda or something? Tinry ko mag-settle, oo. Pero stress kasi, wala. I was young then. Tapos, madali magtiwala. Tapos, sinabi ko nga sa inyo, hindi naman ako maluho, di ba? Ang gusto ko lang, parang magkaroon ng side hustle. Yung perang kikitain mo, yung perang yon, kikita ng pera para sa'yo. Lumalago, di ba? Wala. Parang, mas nakilala ko yung mga dapat kilatisin. So, may 100 million yan? Wala naman. Hindi naman ganun. Pero masakit siya. So, Mas malaki- masakit yung halaga, kasing sakit siguro ng tiwala Nawala. na nawala. Oo. So, ngayon, ang laki na ng natutunan mo pagdating sa negosyo. Yes. Saka sa tiwala. Siguro, after the pandemic, mas okay na yung circle of friends ko, pero buong-buo kami. Okay na yung ilan lang. Ilan lang, pero quality. Kesa ang dami, tapos hindi mo alam kung sino yung totoong kaibigan. Oh, so, ano yung natutunan mo sa ganyan na pwede mong i-share? Unang-una, you have to know your business. You have to know your product mula baba hanggang taas. Tapos, kung magpa-partner ka, kailangan katiwala mo yung partner mo. At saka, alam mo yung operations. Kaya ako Naka-immerse nagtataka ka. eh. Nagtataka ka. Ba't walang stock eh? Kasi nag-inventory pa kami kahapon eh. Nag-inventory check pa kami. Sabi Tinan ko, mo, hindi siya makamove on. hindi ako makamove on dahil trabaho ko to eh.
Okay, Robby, kumusta na? Nangayayat ka ba? Or Deliberate naman siya. sadya? Sadya, dahil kailangan ko maghanda para sa nalalapit na Kasal. event. Yan. Oo. Dahil nakita nga namin, may picture kayo with VP Lenny. Yes! So, ang palagay ng mga tao ay yung ninang sa kasal, si Lenny Robredo. Yes! Oo. Confirmed. Actually, ang dami naming mga plano na dapat way back before. Pero may nangyaring something kay Mikey. So, yung mga plano namin na delay, na derail. Pero ngayon, at least okay na siya. Bumabalik-balik na. At hinahabol na namin even yung confirmation ng mga ninong. Kasi for us, yung iba, to send an invite is one thing. Pero yung to sit down with them, ask them formally, yun ang gusto ko eh. Traditional kasi kami dalawa. Sino yung mga kilala na mga kinuha niyong ninong at ninang? What I can confirm is one couple. Yun muna. Kasi si Mikey, very private eh. But Sige, okay. she told it already in front of everyone. I confirmed Ate Reg and Kuya Ogie. Oh. Yeah. Congratulations. Diaz po ako. Sorry. Alcacid. Pero alam mo, Robby, no, ang daming bumibilib sa'yo at isa na ako doon kung gaano katibay ang dibdib mo sa kaganapan sa iyong mapapangasawang si Mikey. Ano? Saan mo kinukuha yung lakas mo? Hanggang ngayon, may mga moments na mahina ako. Dahil iniisip ko, bakit napunta sa kanya? Bakit sa amin? Mabuti naman kaming tao, maayos naman ako, maganda naman yung mga intention ko, and siya rin, maganda naman yung mga intention niya. Bakit pa kaya nangyari sa amin yun? Pero looking back, ano siya eh, pagkakataon na para mapagtibay yung relasyon nyo sa isa't isa at yung relasyon mo sa kanya. At mapaisip ka na ayoko man sabihin na buti nga nangyari sa amin, ito lang. Pero kanya-kanya tayo, may experience na dapat pagdaanan, harapin. At masabi ko, dahil sa experience na to, mas kilala ko kung sino ako at mas alam ko kung bakit mahal na mahal ko siya. So ngayon, nakuha mo na yung sagot sa tanong mo kung bakit kayo. May mga pagkakataon na Bakit sa inyo dumating? Oo, bumabalik. Pero at least nakikita ko na, nagiging okay na yung mapapangasawa ko. At dahil sa prosesong yun na talagang inaayos na yun yung mga rehab niya, yung medications niya, at nakikita ko na maganda naman yung nagiging kahihinatnan nun, mas na-inspire din ako. So, yun din sinasabi niya sa akin, na-inspire siya dahil kailangan ko maging malakas. Pero nagiging malakas ako dahil rin sa kanya. Anong assurance ang ibinibigay sa'yo ni Mikey para lang mas tumatag ka lalo? Hindi niya verbalize. Pero yung makita ko na inaayos niya yung sarili niya para sa kasal and also sa mga renovations. Kasi dapat nagpapahinga lang siya eh. Siya mismo yung excited, siya yung ganyan. May mga pagkakataon, Kuya Ogs, na hindi ko na minsan kilala yung sarili ko. Dahil sa sobrang stress, ganun pala yun, no? Sa sobrang stress, nawawala ako. Nagdadabog ako. Bakit? Isang araw, nasapak ko yung pintuan. Ayan. Totoo ba? Ito, nabundol ko. Bakit mo sinapak yung pintuan? Kasi naasar ako, ang dami kong stress sa buhay na dumadagdag, unexpected. Pero nalaman ko lang recently rin na kailangan mong hanapin yung sarili mo, kailangan mag-pause. Dapat smooth sailing lang. Hindi ka buhay kung wala kang problema, di ba? At yun yung exciting na part sa buhay. Hindi lang yung problema, pero kung paano mo haharapin yung problema yun. At kung may mangyaring masama, tulad ng walang stocks sa oink, Oo. itawag mo na lang at saka gumawa ka ng paraan. Di ba ganun naman yun? Kasi kung iinit yung ulo mo at papairalin mo na, okay, ito yung problema, hanggang dito lang tayo. Wala, talo ka. Kailangan tumingin ka muna, pag-isipan mo, dahil kailangan mo ipakita sa sarili mo at sa problema yun, mas malaki ako sa'yo. Pero yun nga, maraming bumibilib sa'yo, Ro. Lalo na sa pag-handle ng sitwasyon ngayon. Kung sa iba yan nangyari, di ba? Parang, sandali, hindi ko kakayanin yan. So, i-split na siya dun sa mapapangasawa niya kasi hindi niya kakayanin yan. Baka ikamatay niya or siya mauna, yung ganun. Pero ikaw, talagang ipinaglaban mo despite the fact ng kalagayan ni Mikey. Never ko naisip, Mama Ogs, na iwan. Never talaga. Ang rason kung ba't ako nanghina nung pagkakataon na yun, nung malaman ko yung diagnosis, nanghina ako, nanghihina pa lang hanggang ngayon, kung ano na yung magiging plano namin. Kasi syempre, mag-shift eh. May mga bagay na pinag-usapan na kayo, may mga bagay na excited kayo na mangyari, matupad. Pero dahil sa kondisyon niya, syempre, damay na rin yung plano mo. Damay yung plano naming dalawa, damay yung plano ko, damay yung plano niya. Na-realize ko rin na ang daming problema sa buhay. Alam mo yun, bigat-bigat. Pero, hindi sumagi sa isipan ko na, ang dami mong problema, dahil mo hinarap ngayon, ang dami kong pangarap, mag-isa ako muna. Never nangyari yun. Pag nag-uusap ba kayo ni Mikey, parang nasasabi niya, bukod sa bumibilib siya sa'yo, parang nahihiya din siya. Oh yes,
Ganun kami ka-transparent sa isa't isa. Lalong-lalo na nung natapos yung pre-K na namin. Yung pre-K na is the interview bago magpakasal. Para siyang workshop. Pag ginanon, hindi hayop ka. Tapik na, ano ba nangyayari sa atin? Kailangan mong sabihin lahat ng nasa loob ng puso mo, ng isipan mo. Kaya para align tayo, okay tayo ngayon, para okay tayo sa pupuntahan natin. So nasabi na sa akin yan, yung mga fears niya, yung mga doubts niya, at naintindihan ko siya. Lalong-lalo na sabay kami nagplano at sabay namin dapat na ipupundar yung mga plano na yun. Pero ngayon, dahil nga naka-break siya, hindi siya makaka-contribute muna ngayon. Na for me, it's also a privilege sabihin to na kaya ko pa hanggang ngayon. Wala akong bisyo, wala akong anything. Yun ang parang dilema ko sa sarili ko. Lahat nung naipundar ko mula nung nagsimula ako, ibabagsak ko ngayon. Anong sabi ng parents mo or support o moral support na nakukuha mo from your parents? Ang una na lang sinabi sa akin, anak, nandito kami para sa'yo. Especially, they know the condition. They're both doctors, medically. It's a long fight, pero nandyan nakaantabay yung magulang ko tsaka yung mga magulang niya. So every time na sinusumpong or parang nag-trigger ulit, meron ka ng step-by-step na ginagawa or ikaw natataranta ka pa rin? May trigger points na syempre limited ako ngayon, tila nakaka-quarantine na naman siya. Ganun yung pakiramdam. Nakalabas na lahat pero dahil sa condition niya. So syempre magagalit siya. Ako naman, pag nangyayari yun, ikaw yung bababa. Taas yung emosyon mo, baba ako. Sige, ganyan. Ayusin natin. May mga pagkakataon naman, sobrang stress ko dahil bakit ganito yung nangyayari sa kasal. Yung mga delay, wala pang costing, ganyan-ganyan. Yung renovation, bakit na ganito yung order? Alam mo yun? Ako yung mataas yung emosyon, siya naman yung, it's okay, relax. We can do this, we can find another way. So, sobrang happy ako, nakahanap ako ng partner in life na nagko-compliment sa akin at saka, totoo pala yun, yung bubuo sa'yo. Yung minsan na pakiramdam mong kulang na kulang ka, pagod na pagod ka, pero makita mo lang siya, makausap mo siya, okay na lahat. Nagbibigay sa'yo ng lakas, minsan nagbibigay sa'yo ng asar, ng galit, lahat-lahat ng emosyon. Pero doon ka sa taong yun. Dahil siya ang pinaka-paborito kong tao. That's love. Oo. So kayo ba nagpumubuo na kayo ng bahay? Oo. Na pagkatapos ng kasal, doon kayo didiretso? Yes. So yun, hindi pa tapos. Patapos na siya, Mama Ogs. Sa final stretch na siya. Maglalagay na kami ng furniture. Ang pakiwari ko lang at pakiusap ko lang ay sana may mga sponsor. Oh. Mag-sponsor ako. Sana may mag-sponsor ng mga bedsheet, mga ganyan. Pero we're happy with the results. At next week, I'll live there na. Para ma-Mikey-proof ko na siya. Para pagdating niya, okay na siya. Bukod dito, paano nyo nababalanse yung mga finances nyo? Like, syempre, maggastos din yung sitwasyon ni Mikey, no? Doon ako believe sa papangasawa ko. She knows finances well. Kasi doon yung industriya niya. Nasa siya, financial realm, kumbaga. At alam niya kung paano i-allocate ito. Budgetarian to. Super. Itong perang to, hindi pa natin gagamitin. Lagay muna natin dito. Pag nag-mature to, may panggastos tayo dito tsaka dito. Ganun siya mag-isip. Kailan ka huling umiyak? Yung hagulgul talaga, Mama Ogs. Siguro dito rin, sa kabilang restaurant, publicly, Bakit? Dahil yun yung pagkakataon na nalaman ko yung diagnosis nga ni Mikey. Kasama ko yung barkada ko. Kumakain kami ng siksik dito. May konting mga drinks. Sinabi ko lang kay Mike, I'll be with my friends. At hanggang doon, iniiyak ko lang, ba't nangyari? Ang hirap, ang bigat, dami kong problema. Ngayon na yung pinakahuling iyak ko publicly. Yung private, mga pagkakataon din na Sa pag-iisa mo? Oo, hindi ko lang, siguro last week lang. Na-overwhelm siguro ako sa problema, tsaka yung sa support, tsaka sa mga blessings na dumarating. Kasi as easy as for us to walk, di ba? Yung papangasawa ko, nung unang diagnosis niya, hindi siya makalakad. Naghihina siya. So, ang layo na nung nangyari sa mangyayari. Kaya nga, dun sa mangyayaring kasal, siguro ibang hagulgul yung ilalabas ko. Dahil nung time na nakita ko siya sa hospital, hindi siya makagalaw. Even mag-usap kami dahil yung condition niya ay isang rare kind of autoimmune disease. It's dermatomyositis. So, it has to do with the skin, with the muscle, and the lungs. Kahit mag-usap, hindi pwede. Hindi siya makasalita, lungs. Hindi siya maka-text dahil yung init ng cellphone, di ba? Ang ang konti lang na, no? Nagra-rashes siya. Really? Yes. Magbukas ng tumbler o kaya magbukas ng tubig, ng mineral water, hindi niya kaya. Kaya ang layo na ng improvement niya ngayon. Ngayon, lahat na mabinanggit mo, kaya na niya. Kaya na niya. Slight. Mga moments na nanghihina pa rin siya ng slight, ganyan. Pero, Grabe, no? it's a blessing na namin nangyari. Pwede kong masabi na sa mga susunod na araw, or actually ngayon pa lang, it's my lucky day. Oh. Aba,
Para may mga pahiwatig ka dyan sa It's Smile Lucky Day. Sobrang swerte ko talaga. Oo. Ano ang inassure mo ngayon kay Mike at anong inassure niya sa'yo? Isa sa mga hindi ko malilimutan na pag-usap namin, especially during the pre-K na interview, sinabi niya na ang fear niya, iiwanan ko siya dahil sa condition niya. Oh. Very personal, very intimate yung pinag-uusapan namin. So kung yun ang fear niya, anong sinabi mo? I can promise this to her and in front of everyone na whatever happens, I will be here for her and with her. So, ikaw ba may fear din? Siyempre, as a future husband and houseband, that fear to provide. Very innate naman sa atin siguro, di ba? Sa bawat tatay dito, asawa, yung paano kaya ako kikita para sa maging pamilya ko. Yun yung pinaka-fear ko lang. Na sana tuloy-tuloy yung mga blessings and also lalong-lalo na sana mawala na yung kondisyon niya para we can do our plans together. Malaki daw ba ang possibility as per doctors? Malaki na yung difference from the first diagnosis kasi nagpa-check up siya recently. Alayo na, she's getting better. May And progress. ang laki ng progress. Kailangan lang na bumalik yata sa hospital to check lang kung pwede nang tanggalin yung steroids. Pero ang bilis ng recovery niya. Dinidinig ni Lord yung panalangin. Yes. Yung kapasidad ni Mike ito bear a child. Hindi naman maapekto. We talked about it. Ang gusto ko, next year. Kasi hindi naman ako Chinese, pero naniniwala ako sa life doon sa Year of the Dragon next year. Okay. Pag Year of the Dragon, maswerte sa buhay. May lahi silang kambal. Gusto ko ng double dragon. Oo. Yun ang pangarap ko talaga. O sakasakali. Sinabihan na siya ng doktor na next year because of your condition, ang advice ko wag muna. Kasi, syempre, baka maka-apekto sa health niya at sa baby. Bit by bit, hanggang ngayon, na tinatry kong tanggapin. Kasi syempre, excited na ako eh. Ready na lahat eh. Lalong-lalo na, I get to work with kids almost all the time. Correct. Yun ang pag nasa ABS-CBN ako at nakakausap ko yung sa The Voice Kids, mga bata. Kailangan Iba yung kaligayahan ko. Tsaka, we talked about the different plans in the future. Safe to say na lang, next year would be a year for us to enjoy each other. Anong maipapayo mo, Robby, doon sa mga pagdating sa pag-ibig na regardless of their condition, their situation, paano mo palalakasin loob nila? Unang-una, gusto kong sabihin sa kanila, bilib ako sa inyo. Dahil hindi siya biro. Ang hirap, lalong-lalo na yung mga nagmamahal, hindi lang romantically, no? Pero yung nagbabantay sa ospital, yung nandyan para sa mga mahal na sa buhay, lalong-lalo na kung may kondisyon, iba yung pagmamahal na binibigay nyo. At sana, bigyan nyo rin ng oras yung sarili nyo. Dahil gusto man sabihin natin na huwag sana kayo mapagod. Mapapagod tayo. So, bigyan nyo rin ng sarili nyo ng pagmamahal para mas maibigay nyo pa yung pagmamahal na yun dun sa minamahal nyo. Siguro sa mga may same na problema at iniisip nila, anong gagawin ko? Huwag nyo lang isipin na mahal ko siya ngayon. Kailangan isipin at i-commit mo sarili mo na mamahalin mo siya bukas at pagtapos ng bukas. Dahil ang dami pwede mangyari. Hindi ko in-expect na mangyari sa akin to. At kung nag-iisip ka, ba't ka nandito ngayon sa sitwasyong ito? Advice ko lang, balikan mo yung unang rason kung ba't mo siya minahal at kung bakit mo siya niligawan. Kung paano nagsimula yung relasyon nyo. Kung based sa friendship talaga at solid kayo, kahit anong bagyo siguro,